Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapon ngayon ay Lunes, April 27, 2020. Pangamba ng publiko sa posibleng pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Duterte, pinawi ng Malacanang. Bilang ng mga health workers na tinamaan ng COVID-19 sa bansa, umakyat na sa 1,101. Unity song na iisang dagat, propaganda lang ng China ayon sa isang maritime expert. 5 Pinoy patay sa coronavirus sa Saudi Arabia. Dating Tourism Secretary Mon Jimenez, pumanaw na. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba bukas. Balita sa ibang bansa, North Korean leader Kim Jong-un, buhay at nasa maayos na kalagayan ayon sa South Korea. At sa balitang sports, ilang Pinoy fighters pasok sa One Championship rankings. Sa health news, ilang tips para sa mas malusog na baga ating aalamin. At sa showbiz, King Chu lumahok sa jersey auction. IZ Balita Nationwide. Sa ngala po ng aking partner, Mon Ilagan, ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Sa detalye, hindi sinasamantala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kinakaharap na COVID-19 crisis ng Pilipinas upang magdeklara ng martial law batas militar. Ito ang naging paglilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque. Kaugnay naging pahayag ng Pangulo na magdedeklara siya ng batas militar dahil sa mga pag-atake ng mga rebelde laban sa militar. Ayon kay Roque, hindi naman gagamitin ng Pangulo ang kasalukuyang krisis sa bansa dahil kung magdedeklara naman ito ng martial law ay nakabatay naman ito sa saligang batas. Matatandaang maring kinondena ng Pangulo ang pag-atake ng rebelding grupo sa mga sundalo na silang naghahatid lamang ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng COVID-19. Nagpahayag ng suporta si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo sakaling totohanin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bantang magdideklara ng martial law. Ito ay bunsod ng mga sunod-sunod na iligal na aktibidad at pag-atake ng mga miyembro ng NPA o New People's Army sa tropa ng pamahalaan. Ayon kay Anyo, malinaw na sinasamantala ng mga rebelde ang nararanasang krisis ng bansa para magpatuloy sa kanilang mga aktibidad laban sa pamahalaan. Iginit ni Anyo, ang babala ng Pangulo hinggil sa deklarasyon na martial law ay sanhi ng pagkadismaya nito sa mga ginagawang pag-atake ng mga rebelde sa mga sundalo at escort ng barangay officials na tumutulong sa pamamahagi ng mga ayuda. Samantala, umabot na sa mahigit 2 milyong manggagawa ang nawala ng trabaho o kay nabawasan ang kita mula nang ipatupad ang ECQ o Enhanced Community Quarantine. Pinakamarami rito ay mula sa National Capital Region na nasa mahigit 600,000 sinundan ng Central Luzon at Davao Region. 1.4 na milyong manggagawa ang napektuhan ng pansamantalang pagsasara ng ilang mga business establishments samantalang ang iba pa ay nabawasan naman ng kita dahil sa binawasang araw-arawang sahod sa trabaho, rotation, forced leave at telecommunicating. Umabot na sa 80 bilyong pisong pondo para sa SAP o Social Amelioration Program ang nai-transfer na ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mahigit 1,500 mga LGUs. Ayon kay DSWD Secretary Rolando Bautista, katumbas ito ng mahigit 77% ng pondo sa kanila na naibigay sa mga LGUs sa buong bansa.
habang nasa 37 bilyong piso naman, anya, ang naipamahagi na ng mga LGUs sa mahigit 7.3 milyong benepisyaryo ng SAP. Samantala, tiniyak din ni Bautista na patuloy pa rin makatatanggap ng ayuda ang mga mahihirap na pamilyang benepisyaryo sa SAP hanggang sa Mayo. Paliwanag ng kalihim, alinsunod sa isinasaad ng Bayanihan to Heal as One Act na mananatiling benepisyaryo ng SAP para sa buwan ng Mayo ang mga nakatanggap na ng ayuda sa first tranche noong Abril. Gayunman, nakadepende ang pamamahagi nito kung nakapagsubiti na ng liquidation report para sa buwan ng Abril ang mga lokal na pamahalaan. Nais namin ipaalam na ang Interagency Technical Working Group on Social Amelioration Program ay nag-uusap ngayon para gumawa ng proposal sa ating IATF on Emerging Infectious Disease para sa implementasyon ng Social Amelioration Program base na din sa pronouncement ng ating Pangulo noong Abril 24. Ito ang magiging basehan namin sa paggawa ng guidelines para sa implementasyon ng SAP for the second tranche. Ang tinig ni DSWD Secretary Rolando Bautista. 10 minuto makalipas ang alas 4, iimbestigahan na ng DOJ o Department of Justice ang kaso ng isang bagong panganak na babae na namatay matapos umanong tanggihang gamutin ng 6 na ospital. Ito ang tiniyak ni Presidential Spokesman na Harry Roque. Alinsunod na rin anya sa naunang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga ospital na tumatanggi sa kanilang pasyente. Ayon kay Roque, titiyakin ng gobyerno na mananagot at makukulong ang lahat ng mga opisyal, maging may-ari man ng ospital, na mapatutunayang naging sanhi sa pagkamatay ng nabanggit na pasyente. Batay sa impormasyon mula sa pamilya ng nasawing pasyente na si Catherine Bulataw, naisiling pa nito ang anak sa kanilang tahanan sa Caloocan City sa tulong ng isang kamadrona. Gayunman, kinailangan itong isugod sa ospital para malapatan ng medical na tulong dahil sa komplikasyon matapos hindi lumabas ang inunan ng bata. Darito dinala si Bulataw sa North Caloocan Doctor Hospital, Far Eastern University Hospital sa Quezon City, Bermudex Hospital, Skyline Hospital at Grace Hospital kung saan paawang tumanggi ang mga ito sa pasyente. Tanging ang San Jose del Monte General Hospital sa Bulacan ang tumanggap sa pasyente pero idiniklara na itong DOA o Dead on Arrival. Mas malaking hamon para sa Philippine National Police ang pagbabantay sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine kumpara sa Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Lieutenant General Guillermo Elizar, hepe ng Joint Task Force COVID-19, mas marami na kasi ang authorized na lumabas sa ilalim ng GCQ dahil pwede nang pumasok sa trabaho at pinayagan na rin ang pagbubukas ng transportasyon bagamat kailangan pa rin sundan ang sundin ang social distancing. Dahil dito, pinag-aaralan na nila kung mas kailangan dagdagan ang puwersa ng magbabantay sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. A total of 4,333 plus yung mga mobile checkpoint natin na mga umiikot. Yan po ang ating paring main means of enforcement or implementation of this ECQ and GCQ. Pero magdadagdag pa rin po kami ng ibang kaparaanan para mas maging effective, mas ma-monitor natin kung meron nag-violate nitong mga community quarantine program natin. Samantala, pinaliwanag ni Elizar na kinikilala naman sa checkpoints ang regular na ID ng mga manggagawa sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at kukunan pa rin sila ng temperatura sa mga checkpoints. Gayunman, mas mapapabilis anya ang daloy ng mga checkpoints kung meron silang IATF ID at lalo na kung mayroong rapid pass. Ayon kay Elizar, posibleng maging bahagi na rin ng new normal ang rapid pass kahit pa matapos ang ECQ sa Mayo 15. So talagang paparahin mo siya. Kaya nga lang, mas mabilis kung ikaw ay may pass. Alam niyo po yung pagkakadesign, pag in-email yung QR code na yan, pwede po siyang i-fold just away na pwede siyang ilagay doon sa mga standard na mga ID card na nabibili na may lanyard. Tapos pwede pong isuot yan, i-present mo lang, napakabilis ng proseso kung i-scan lang yan po yan ng ating mga law enforcement. Ganyan po sa Metro Manila pa lang or sa NCR, merong mga scanner. Pero eventually, ito po ay ikakaskade or gagamitin pati po sa ibang lugar dito po sa ating bansa. Si Lieutenant General Guillermo Elizar, hepe ng Joint Task Force COVID-19 sa panayam ng DWIZ.
Sa kabilang dako, insidente ng naunsyaming pag-aresto sa lalaking lumabag sa ECQ at nambastos di umano ng pulis, kakasuhan. Ang detalye niyan, Patrol 9, J. Mark Dagala. Ikinakasana ng Makati City Police Office ang kasong kanilang isasampa laban sa negosyanteng residente ng eksklusibong subdivision o mas kilala bilang Dasmariñas Village sa Makati City. Ito yung makaraang manlaban at magpumiglas sa pulis na umaaresto sa kanya dahil sa paglabag sa umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Kasunod dito, isinasal na ng Philippine National Police o PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa ang National Capital Region Police Office o NCRPO na imbestigahan ang nasabing insidente. Batay sa hawak na impormasyon ng National Headquarters ng PNP sa Campo Crame, responde lang ang mga otoridad sa isang tawag dahil sa paglabag ng ilang mga residente ng Dasmariñas Village sa umiiral na ECQ. Salita na nagpapatrulyang pulis na kinilalang si Police Master Sergeant Roland Madrona at kasama nitong bantay bayan ng kasambahay ng negosyanteng si Javier Salvador para dahil sa hindi nito pagsusuot ng face mask habang nagdidilig ng halaman sa kanilang bakuran. Susunod sana ang kasambahay, subalit biglang lumabas ng bahay itong si Salvador na walang damit pang itaas, lango sa alak at pinagsisigawan at saka pinagmumura pa nito ang pulis na si Madrona dahilan upang tangkain siyang arestuhin, sumalit na bigo ito. Nanindigan naman si Gamboa sa mga umiiral na Standard Operating Procedures o SOP na dapat sundin ng lahat ng pulis sa pagsasagawa ng pag-aresto sa ilalim naman ng kanilang revised Police Operational Procedures. Iginit din ni Gamboa na dapat mahigpit ang naipatutupad ang mga panuntunan ng ECQ na suportado naman ng mga lokal na ordinansa na layo matigilan ng mga sutil ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Patrol 9, J. Tagalog mula sa kilometro to lakas, TWIZ. Samantala, pagiging arogante wala daw puwang sa ating bansa dayuhan na naninigaw at nagbumura at nagbura ng pulis dapat daw ipa-deport kung kinakailangan. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 19, Sally Bueno. Sally? Walang lugar sa ating bansa ang mga arogante, lalo na sa panahon ito na may kinakaharap tayong matinding putik dudot ng COVID-19 pandemic. Itiniyag ni dating PNP Chief, ngayon ay Senator Pan Salilacron, makaraang manawagan sa Bureau of Immigration na imbestigahan ang ginawang pagmura, paninigaw at panglalait ng isang dayuhan isang pulis Makati na ginagampanan ng tungkulin sa ilalim ng umiiral na Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Senator Lacson, kung kailangang ipa-deport ang nabanggit na dayuhan, dapat agad itong aksyonan ng Bureau of Immigration. Kahit paan niya sinasabing investor at nakapagbibigay ng trabaho sa 80 empleyado ang naturang dayuhan, wala itong karapatan na para walang tigil na bulyawan, burahin at laitin ang ating pulis na ginagampanan lang ang tungkulin. Bukod sa paninigaw at pagmumura, nagpalabas pa ng edited version ng video ang dayuhan dahilan para umani ng hindi makatwirang kritisismo o batikos ang isang tauhan ng Makati Police. Giit ni Senator Lacson, sa panahong ito, napakabigat ng tungkulin ng mga pulis na ipatupad ang Enhanced Community Quarantine nang walang takot at walang pinapaguran, kaya't dapat nga silang suportahan at parangalan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega. Philippine Standard Time, alas 4:17 na ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 4:19, tuloy-tuloy pa rin natin balitaan. Kami pa rin po ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Kumpiyansa si Presidential Advisor and Entrepreneurship Jose Maria Joey Concepcion na hindi palalawigin pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ECQ o Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Concepcion, tiwala siya na magtatapos na nga ang ECQ sa Mayo 15 matapos ang 2 beses na extension ito dahil nga sa patuloy pa ring pagdami ng kaso ng COVID-19 o coronavirus disease. Sinabi ni Concepcion, maging sa China na itinuturing na pinagmulan ng virus ay 2 buwan lamang ipinatupad ang malawakang quarantine. Dagdag pa niya, mataas na rin kasi ang testing capacity ng bansa kaya't mataas na ang tsansa na ma-flatten na ang curve
ng COVID-19 cases. Samantala, update natin, sumampa na sa 7,777 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y makaraang makapagtala ang DOH o Department of Health ng 178 bagong kaso. Nagkaroon naman ng 70 pang mga COVID-19 survivors, kaya't nasa 932 na ang mga nakarecover. Samantala, nakapagtala naman ng DOH ng 10 bagong insidente ng pagkamatay dahil sa COVID-19 dahilan upang sumampa na sa 511 ang bilang ng mga nasawi sa nasabing karamdaman sa ating bansa. Samantala, mga senior citizens sa siyudad ng Maynila may libreng gatas mula kay Mayor Isko Moreno. Hoy! Detalye Patrol 5, Aya Yupanco. Sinimulan na ang ipamahagi sa lahat ng mga senior citizen. May gatas ka na! Oo. Yung mga matatanda, may gatas na. Dito sa lungsod ng Manila. Yung libreng gatas ay upang mabigyan sila ng dagdag na sustansya at proteksyon laban sa sakit na coronavirus o COVID-19. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, bukod sa 1,500 na pensyon na kabilang natanggap sa nakabilang doon sa Social Amelioration Program ng lokal na pamahalaan, bumili ang pamahalaan lungsod ng mga masusustansyang gatas para sa lahat ng senior citizen dahil sila umano ay ang pinakadelikado at madaling kapitan itong COVID-19. Ayon kay Yorme Cois, simula ngayong araw hanggang bukas ay may hatid na sa bawat barangay ang libreng gatas para maibigay sa lahat ng bahay ng mga senior citizen, katuwang ang mga barangay officials. Ayon kay Moreno, sa mahigit 1,400 itong 140,000 senior citizen sa lungsod, nasa mahigit 81,000 ang nakatanggap na ng tig 1,500 na pensyon mula sa pamahalaan lungsod, habang nasa mahigit 56,000 pa yung hindi nakakuha. Bilinaw ni Yorme na huwag mag-alala yung mga senior citizen na hindi pa nakakuha ng pensyon dahil simula ngayong araw ay nangangalap na ng datos ang pamahalaan lungsod ng Maynila upang mapamahagi yung pamahagi pa sa mahigit na 56,400 na mga senior ang kanilang 1,500 matapos na maamyendahan ang batas. It is Patrol number 5. Ay, yung pang kadagulat sa implementadong lakas, DWIC. Alas 4:23, dako tayo sa mga ulat sa probinsya. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Batangas, patuloy na dumarami. Ang detalye mula sa ating Batangas correspondent Mar Olete. Mar, kamen. Samantala, dumako naman tayo sa bayan o lalawigan ng Batangas at mula Enero hanggang buwang kasalukuyan ay nakapagtala na ng 1,000 at 200 ang lalawigan ng Batangas. At dito sa naiulat na ito ay makikita natin na tumataas pa rin ang bilang ng mga COVID-19 patient dito sa bayan ng Lipa at Batangas City. Nagunahan ang dalawang bayang ito, samantala nakapag-ulat ang Lipa City ngayon ng dalawang case ng COVID-19 at ito ay umabot na sa 26 at ang konfirmado rito ay 86 na at ang patient ay 43, 16 ang namatay. Samantala ay 27 naman ang nakarecover. At ang Batangas City ay nagtala ng 8 nakarecover at 2 sa Tanawan City, 1 sa Santo Tomas City, 3 sa Lipa City. Merong 6 na naiulat ang Nasugbo, Batangas at 1 ang Lemery, Lubo, Bawan, Liang, Padre Garcia, Alitagtag at San Pascual ay pawang nagulat ng tig-isa. Samantalang nakapag-ulat ang buong lalawigan ng 22 asymptomatic, 20 ang nagpakita ng mild symptoms at 1 ang severe. Samantala, ang Lipa ay nagpasok ngayon ng 2 pasyente. Ang isa ay si case number 25, 78 years old at mula sa Tambo, Lipa City. Ang isa naman ay si case number 26 at ito ay 27 anyos lamang. At nanawagan nga si Mayor Africa sa ating mga kababayan dito sa Lipa na sila ay mag-ingat at nakikiusap ang mayor na sana'y huwag nang lumabas upang hindi tumaas ang mga infected ng COVID-19 dito sa bayan ng Lipa.
Ito si Marolene nag-uulat para sa Tonong Lakas, DWIC. Salamat, Mar. Samantala, sa dako ng Ilocos Norte. Samantala, tingnan natin ng Ilocos Norte. Mga business establishment sa Ilocos Norte may kinalaman sa pagbebenta ng alak. Binalaan na ng Philippine National Police. Ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Idol? Nagbanta ang PNP Ilocos Norte sa lahat ng mga business establishment na may kinalaman sa pagbebenta ng alak dito sa buong lalawigan na huwag silang magbenta sa ngayong panahon na mayroong epidemya na COVID-19 dahil mabibigyan sila ng kaukulang parusa. Ito ang naging payag ni Ilocos Norte PNP Provincial Director Police Colonel Christopher Abrahano sa eksklusibong panayam ng DWIC dito sa lalawigan sa naturang opisyal na mayroon mang-ilan-ilan na kanyang natatanggap na impormasyon o reklamo tungkol sa nasabing bagay. Sinabi niya at ang alalahanin ng mga kabayan na mayroon batas na kanilang sinusundan o ipinapatupad kaya dapat lamang na kanyang i-implementa lalong-lalo na may likurban dito sa lalawigan. Sa katunayan, ayon pa sa opisyal na naniniwala din siya na mayroon din nakakalusot dahil pag checkpoint ang mga kapulisan dito sa buong lalawigan, lalong-lalo na kung nakalampas na ang oras ng alas 8 ng gabi ay may mga kalalakihan na ito ay nakainom ng alak kaya malaking paniniwala ang opisyal na mayroon na mga business establishment dito sa lalawigan na nagbebenta sa mga tao. Ay nating nakalap na balita mula sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC. Samantala, umabot na sa 250,000 OFWs ang nag-apply para sa financial assistance ng DOLE o Department of Labor and Employment. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Belli III, hindi nila inaasahan na ganito karami ang aplikasyon. Batayan niya sa kanilang pagtaya na sa 150,000 OFW lamang ang kailangan mabigyan ng financial assistance kaya't 1.5 bilyong piso lamang ang hiningi nilang pondo. Sa ngayon, anang kalihim, 30,000 na ang nabibigyan nila ng tig 10,000 cash, samantalang ang tig 200 dolyar naman para sa mga naroon pa sa ibayong dagat, subalit hindi makapagtrabaho dahil nga sa COVID-19. Pwede silang magnegosyo at mabigyan sila ng livelihood assistance. Ganon. Pwede naman sila mag-retraining at pagka na ma-retrain sila, maaari makahanap ng panibagong employment. Meron din tawag na scholarship certificate yung mga anak nila mabigyan ng free education ng OWA. Tinig ni Secretary Bebot Belio III. Samantala, pumalo na sa kabuang 1,101 ang bilang ng mga health workers na tinamaan ng COVID-19 o coronavirus disease sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, binubuo ang mga ito ng 443 mga doktor, 4 mga nurse, 55 nursing assistants, 32 medical technologists at 21 radio technologist. Sa mga nabanggit, anyang bilang na 26 na ang nasawi kung saan 20 ang mga doktor at 6 ang mga nurse. Nitong nakarang linggo, nagpahayag na ng pagkaalarma ang WHO o World Health Organization sa mataas na bilang ng mga nasawing health workers sa bansa dahil sa COVID-19. Sinabi ni WHO Western Pacific Region COVID-19 Incident Manager Dr. Abdi Mahamud, batay sa kanilang datos, nasa 13% death rate ng mga health workers sa Pilipinas na higit anyang mataas sa 2 hanggang 3% na naitala sa Pacific Region. Una nang tinukoy ng pangunahing dahilan ng pagkasawi ng mga health workers ay ang pagsisinungaling ng mga pasyente, kasabay na rin ng kakulangan sa ginagamit nilang PPEs o personal protective equipment, gayon din. Samantala, asahan na ang panibagong rollback sa presyo ng petroleum products alas 6 ng umaga bukas, Abril 28. Sa abiso ng kumpanya ng langis, piso at 80 sentimos kada litro ang magiging tapya sa presyo ng diesel.
Habang may bawas na 20 sentimos kada litro sa presyo ng gasolina at 2 piso sa 15 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala, bad news sa LPG o liquefied petroleum gas dahil inaasahang malaking dagdag presyo simula 1 ng Mayo. Batay sa ulat, paglalaro sa 3 hanggang 5 piso kada kilo o katumbas ng 33 hanggang 55 pesos kada 11 kilogram cylinder ang idadagdag sa LPG. Tinawag na isang maritime law expert na propaganda ng China ang nilabas na partnership song ng Chinese Embassy na kinanta ni Filipina Jukebox Queen at Camarines Sur Vice Governor Imelda Papin at iba pang singers. Ang pahayag ay ginawa ni Professor J. Batumbakal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, matapos makatanggap ng mahigit 100,000 dislike sa YouTube ang naturang awitin. Una nang idinipensa ni Papin na ang iisang dagat na sinulat ni Chinese Ambassador to the Philippines, Yuang Xilian, ay ginawa para sa pagkakaisa at pagtutulungan ng dalawang bansa. Ngunit para sa kay Batumbakal, propaganda lamang ng China ang music video para pahupain ang galit ng mga Pinoy makarang maghain ng diplomatic protest ang gobyerno laban sa patuloy na mga aktibidad dito sa West Philippine Sea. Gid pa ni Batumbakal, tila sinasamantala ng China ang pagiging abala ng ilang bansa sa COVID-19 crisis para palawakin at kontrolin ang pinag-aagawang teritoryo. 5 mga Pilipino na sa Saudi Arabia ang namatay dahil sa COVID-19 o coronavirus disease. Ayon kay Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Adnan Alonto, kabilang ang mga ito sa naitalang 119 na mga Pilipino sa nabanggit na bansa na nagpositibo sa COVID-19. Paliwanag ni Alonto, maiugnay ang pagdami ng bilang sa mga nagpositibo ng COVID-19 sa Saudi sa ikinasang mass testing ng pamahalaan doon. Dagdag ni Alonto, libre at gastos ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang pagpapagamot sa ospital ng mga nagpositibo sa virus sa nabanggit na bansa. Samantala, tiniyak naman ni Alonto na patuloy ang pagkakaloob nila ng tulong sa mga OFW sa Saudi na apektado ng pandemic, lalo na ang mga kasalukuyang no work, no pay ang status. May nakatakda na rin anyang repatriation flights para sa mga na-stranded na mga OFWs bunsod na rin ng COVID-19 pandemic. Pumanaw na si dating Tourism Secretary Ramon Mon Jimenez sa edad na 64. Ipinabati dito ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa kanyang ipinalabas na pahayag. Ayon kay kay Romulo Puyat, nagdadalamhati ang buong kagawaran sa pagyao ng dati nitong pinuno. Anya habang buhay na magpapasalamat ang DOT sa malaking naiambag ni Jimenez sa paglago ng sektor ng turismo sa bansa at pag-promote sa Pilipinas bilang isa sa mga magaganda at masayang lugar na puntahan. Kasabay nito, nagpaabot din ng taus-pusong pakikiramay si Romulo Puyat sa mga naulilang mahal sa buhay ni Jimenez. Pinamunuan ni Jimenez ang DOT magmula Setyembre 2011 hanggang taon 2016 matapos italaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino bilang Acting Secretary. Si Jimenez ang nasa likod ng kilalang tourism slogan ng Pilipinas na It's More Fun in the Philippines. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Buhay at maayos ang lagay ni North Korean leader Kim Jong-un. Ito ang inihayag ni South Korean President Special Advisor on National Security Moon Chong-in kasunod ng mga haka-haka o espekulasyong namatay na ang leader ng North Korea matapos pa sa ilalim sa cardiovascular procedure. Ayon kay Moon, kasalukuyang nananatili si Kim sa Wonsan, isang resort town sa silangang bahagi ng North Korea simula pa noong Abril 13. Aniya, wala pa silang namo-monitor na anumang kahinahinalang galaw sa nabanggit na lugar kaya nakatitiyak silang buhay pa ang North Korean leader. Kumalat ang balitang malubha ang kalusugan ni Kim matapos itong hindi makita sa selebrasyon ng kaarawan ng kanyang lolo at founder ng North Korea na si Kim Il-sung noong Abril 15. Balitang Pampalakasan. Pasok ang ilang Filipino mixed martial artists sa listahan ng mga pinagpipilian para sa World Ranking ng One Championship. Kasama si straightweight mixed martial arts list si Joshua Pasio habang nasa 2nd pwesto ang isa pang Pinoy na si Rene Catalan at pang-5 naman si Lito Adiwang.
Sa flyweight, nakapasok sina Danny Kingad at Rhys McLaren, habang nasa bantamweight naman si Kevin Belingon. Samantala sa women's atomweight ng MMM, nasa ikalawang pwesto ang Pinay na si Denise Zamboanga, habang panglima naman si Gina Inyong. Ilalabas naman ng One Championship ang official athlete rankings kapag natapos na ang pagsusuri na gagawin ng independent panel. Balitang pangkalusugan. Sa ating health news, isa ang baga sa mga pinakamahalagang organ ng katawan na responsable sa ating paghinga mula sa pagpasok ng mahalagang oxygen sa katawan at paglabas ng carbon dioxide. Kung wala nito, ang proseso ng paghinga o respiration ay imposible. Kaya naman ayon sa mga expert, mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng baga upang mapanatili ang pangkabuang kalusugan din ng sarili. Una rito, huwag maninigarilyo. Umiiwas sa paglanghap ng polusyon, protekta ng sarili laban sa impeksyon ng baga at regular na magpatingin sa doktor. Dapat ring maging balanse ang pagkain. Kumain daw ng masustansyang pagkain, huwag magpabaya sa simpleng sakit, gamutin ang mga kondisyon sa baga at higit sa lahat, mag-exercise. Balitang Showbiz! Nakibahagi na sa Sikapamilya star Kim Chiu sa humahabang listahan ng mga sumali sa jersey auction na naglalayong makalikom ng pondo para sa mga frontliners. Katuwang ni Chiu sa proyekto si University of Santo Tomas standout Cici Rondina. Ang inilahok na Chinita Princess sa auction ay ang ginamit niyang jersey sa Star Magic All-Star Games, kung saan mapupunta ang kita nito sa mga frontliners sa Barangay Luz sa Cebu. Nagsimula ang bid sa halagang 1,500 piso at tatanggap ito ng alok hanggang alas 11:59 bukas ng gabi, Abril 28. At sabayin nyo ang isang pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, Balitang sigurado, tapat na serbisyo. sa komentaryo numero 1. Alam po ni Moni Lagan, ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Babalik sa senyor para sa palatuntunang Teka Teka! Alas 4:37 na. IZ Balita Nationwide.